Ang mga isla na yan, mahirap daw marating. Mahuhulaan niyo ba kung saang parte yan ng Camarines Norte? Mga ano po yun, 6 hours travel from Manila to Daet. And then sa Binson po, an hour and a half by boat. Ang departure dito, 9 o'clock. Pero tip, mabuting magdala ng sariling baon na tubig dahil sa limitado ang water supply sa isla. Generator at solar panels lang din ang supply ng kuryente. Sa ngayon po ay hindi pa rin kami humahabol sa mga high-tech development ng bansa natin. Pagbaba po ng turista ko from the boat, sabi ko sa kanila, lahat ng problema nyo, iwanan nyo sa bangka. Balikan na lang nyo pag alis nyo bukas. Kasi wala po ditong signal, so wala pong maniningil ng utang nyo. Kasi hindi kayo matatawagan sa telepono. Tuntua naman sila. For once, mabuhay kayo ng isang araw lang. So akyan sa mga biyaherong gustong mag-disconnect, saglit at magmuni-muni. Ang mga nagagandahang likas na yaman ng Camarines Norte, ang pangbato nila pagdating sa turismo. Pero bukod dyan, meron daw talagang makukuhang mamahalin dito. Go for the gold tayo sa lugar na kung tawaging Gold Town. Kala niyo gold, turmeric lang yan. Gusto niyo ng totoong gold? Balita namin, may totoong gold daw sa Gold Town, Paracale, Camarines Norte. Eto, inumin ko na lang. Yan ang kinagisnan na kabuhayan dito sa Paracale. Bago pa man po dumating yung mga Kastila, ang Paracale ay pook na pinagmiminahan ng napakaraming ginto. Kaya nung makarating yung mga Kastila, ay nagulat sila dahil punong-puno ng ginto yung lugar. Yun ang nag-engganyo sa kanila na pumunta dito. Dahil itong bayan na ito ay sadyang ginawa ng kalikasan o nilikha ng may kapal. Dahil sa paghuhukay para sa ginto, pinangalanan ng lugar na Paracale. Mula sa salitang Bicolano na kale. Nang ibig sabihin, paghuhukay. Shala, di ba? Malaki ang contribution ng Paracale sa pagkakaroon ng gold reserves ng ating Central Bank of the Philippines noong araw. At itong mga alahas na ito ay siyang naging kabuhayan. No? Siyang naging livelihood nung marami sa ating mga mag-anak na mga taga-Paracale.